Nakakabahala. Bakit? Kung ganyan na lang, wala na tayong ligtas sa bansa natin. Dahil kung sino-sino na lang kung sasakyan ito na mayroong manggugulo sa mga establishmento, ay magpapasabog doon kung saan-saan. Tapos gagamitin ang mga uniforme ng mga kasundaluhan natin, mga NBI natin, mga CIDG. Gagawin, isusuot ang mga uniforme para maghasik ng lagim. Ganon. At ang mangyayari at kalalabasan, sirang-sira ang mga reputasyon ng bawat ahensyang pinag-iingatan sa buong kasaysayan, sa buong taon, sa buong dekada, na hindi madudungisan at mababahiran ng masamang serbisyo. Ayan. Sirang-sira na ang mga reputasyon ngayon, lalo-lalo na sa NBI, na ang tingin ng taong bayan sa inyo ay mga terorista na. Ganyan. Kasi harap-harapan ninyong pinagluloko ang mga tao. Nakikita na hindi kami bulag, na hindi namin nakikita kung sino ang nasa loob sa Senado. Kitang-kita kung sino nagbabarina na may mga suot na NBI. Kahit mag-deny o magsinungaling pa kayo ng 1,000 kasinungalingan, hindi bulag ang mga mata sa mga tao na nakikita nila kung sino ang nasa loob sa Senado. Yan. At ito lang masasabi ko. Saan tayo lulugar? Mismo ang mga OOC o mga security guard sa Senado, sila pa ang kinakasuhan at tinatanggal. Kumbaga, wala na tayong karapatan sa sarili nating teritoryo kung sino ang ginagampanan natin, tinutungkulan natin, dinidepinsaan natin, o kung sino ang dapat mong idipinsa. So, ganyan. Sila pa ang pumapasok at namimilit, trespassing. Sila pa ang matapang at may ganang kakasuhan at tatanggalin sa serbisyo ang mga SJ o anong ahensya itong grupo ng mga security guard dyan sa loob sa Senado. So ayan, itong si Aplaska o anong katugulan ito, ito ay kinakasuhan ngayon at tinatanggal sa serbisyo dahil daw nagpaputok. Bravo, bravo! Administrasyong mga kampon ni Satanas. Wala na talaga hihigit pa sa pagkagarapal ninyo. Isipin ninyo sila na pumapasok, sila nang gugulo. At walang koordinasyon, binabypass sila ang Korte Suprema. Binibindalo, nagsariling batas. Pero piki ang warrant of arrest. Ganyan kabastos at walang galang, binababoy nila ngayon sa administrasyon ang kataas-taasang batas. Binababoy nila ang Supreme Land of Law na konstitusyon na Supreme Court. Ganyan kabalahura at walang kwinta at inutil at tatatak ito sa buong kasaysayan. Na sa pumuno ni BBM, mas hinihigitan pa niya ang kanyang ama sa pagkaganid sa kapangyarihan. Yan, tatandaan natin yan. Antagin ninyo. Nasa loob ka ng sarili mong bahay,
ikaw pa ang gagawin na, ikaw pa ang wawarning siyatan. Ikaw ang tutukan ng baril sa sarili mong bahay. Na wala naman silang katibayan, katibay. O ganyan. Alam mo kung anong mga tawag niyan sa klaseng gawain na yan? Yan ay matatawag na martial law. Lahat ng otorisasyon nila, hindi na sila magdadalawang isip pasukin ang bahay mo. Wala nang warrant of arrest, wala nang kwinta ang batas. Ang batas ay sa militar na lang. Ganyan, parang martial law. Sila lang ang masusunod. At kung anong sinasabi ng nakakataas na gobyerno, yun ang dapat susundin. Tayo mga Pilipino, alipin tayo sa sarili nating gobyernong gahaman sa kapangyarihan. Ganyan. Ganyan ang ginagawa ngayon ni BBM. Hindi malayo kasi nga mag-ama. Like father, like son. Like son, like father na demonyo. Sobrang lakas ng tama niya. Sarili niyang kamalian ibinubunyag niya. Sa mga taong naniniwala at mga taong mga mangbang, kawawa tayo. Kawawa kayo. Lalong-lalo ang mga loyalista. Wala naman tayo magagawa. Kasi meron talaga mga tao na ang pinapaboran ay ang kasinungalingan. Mas doon sila komportable dahil nga pabor sila sa paambon at paayuda na sila ang nauunang nabibigyan at naambunan ng mga paayuda ng mga politiko. Matatamis ang dila, magagaling magsalita, pero kasinungalingan at pambubudol. Pagdating ng eleksyon, magaling lang sila mangako, mangumusta, at may pangiti-ngiti pang akala mo parang anghel. Pero pag nakuha na ang buto mo, pag nakaupo na sila sa uupuan, sa trono, sa kongreso, sa Malacanang Palace, hindi na yan bababa. At habang buhay na yan magkamal at magnakaw sa kaba ng bayan. Isyo ngayon, BBM, magpa-hair follicle test ka na dahil araw-araw kang bangag.